What's up mga kakalyo? Panibagong araw, panibagong week. Isa na namang napakagandang araw para tayo ay magpakita ng ating talento. Global Science for Global Wellbeing. Yan naman ang isa pang tema para sa Science Month ngayong taon. Gumawa ako ng poster making kung saan nakabatay dyan ang tema nung ginawa ko. Masasabi ko na nag-enjoy ako dito sa mga ginawa kong to. Medyo challenging lang kasi kailangan ko talaga mag-research ng mga iba pang mga nangyayari sa mundo ng science na nakakatulong sa sangkatauhan. Okay, wag na natin pahabain itong video na to. Sisimulan ko na ang pagkukwento pagkatapos ng ating intro. Nagawa na ako ng Science Month na poster for this year. Iba naman yung tema nun. Ito siya, yan nakalagay dyan sa taas, no? Panoorin nyo, i-browse nyo na lang dito sa aking channel. Hanapin ninyo, no, yung ginawa ko nung nakaraan na may kinalaman sa Science Month. Pero this time, iba naman ang tema nito, no? Global Science for Global Wellbeing, no? Yun, ito na yung kinalabasan ng research ko. Totally ibang layout naman ito, no? As usual, laging nagkukwento yung ating composition para mas marami kayong malaman o maintindihan o mailagay dun sa mga poster ninyo na pwede nyong gawin sa version na alam ninyo. Minsan, kapag wala akong ginagawang poster making, nagtitrain ako, no? Tinitrain ko yung anak ko, si Chloe, kapag sasali siya ng mga poster making, no? Kamukha itong pagkakataong ito, sumali kami ng poster making, no? Nirepresent niya yung barangay namin dito sa buong San Pedro, no? Ito ay ginanap dito sa may City Hall ng San Pedro, Laguna. So medyo maaga kaming dumating, so kailangan kasi makakuha kami ng maganda-gandang spot. Yung isang ugali na dapat tinataglay yung ugaliin, no? So kami, dito lang kami nakaupo sa likod ni Chloe, no? Ini-explain na rin sa kanila kung ano yung mga hello Chloe. Ini-explain na rin kasi sa kanila yung mga mechanics, no? At kung ilang oras, no? Yan yung mga sasali. Medyo mahirap kasi marami siyang kalaban, no? At sana malalo siya. Malalaman natin yung resulta niyan mamaya. Okay, sinimulan na yung poster making competition. Again, nandito lang tayo sa likod. So yung mga supporters and guardians kasi, pati yung mga parents, nagulo sa likod ng kanilang mga ng kanilang mga students, no, ng kanilang mga anak. So tuloy-tuloy pa rin yung mga contest, no. Kung makikita niyo, napaka-intense nung labanang to. May mga nakatayo na, may mga nakaupo pa rin, at may mga nagkukulay na, no. At sana kung ano man ang magiging resulta nito, sana lahat maging masaya. So ito yung mga litrato, ibang litrato pa nung naganap na contest. So medyo madami talaga sila, no. So yan naman si Chloe, syempre ginamit niya yung ating oil pastel, no, ang ating Pejo oil pastel, which is also available sa ating Shopee at TikTok shop, no. Yung link niyan kung saan kayo makakabili nandoon sa description box sa baba ng ating video. Ang masasabi ko lang, lamang na kayo kapag ito ang ginamit nyo kasi brilliant siya at napakadaling gamitin. Kung ako sa inyo, bilhin nyo na to. Okay, sa pagkakataong ito, tapos ko na yung sketch, so magkukulay na tayo. Nalagyan ko na rin siya ng mga designated color for each part. So makikita mo na ngayon na kung ano, kahit pa paano, meron ka nang nabivisualize sa isip mo kung ano yung magiging kulay niya kasi nag-assign ka na ng mga kulay per part. Meron pa akong isang tip na ibibigay sa inyo, no? Para hindi maging madumi yung artwork ninyo pag gumagawa kayo ng oil pastel. Kailangan meron kayong sistema.
Ang sistema na yun is nakabatay kung right-handed ka or left-handed ka. Since ako ay right-handed, ito yung tip na may bibigay ko sa inyo. O pwede ka magkulay mula sa left papunta dito sa right. O kaya naman, mula doon sa top papunta doon sa bottom. Dahil, bakit ganon? Kasi, kapag nagsimula ka rito at papunta dito, yung kamay mo hindi na babalik doon uli sa pinuntahan mo. So, ibig sabihin, lahat ng mga sasagasaan ng kamay mo doon sa kabilang part is wala pang kulay. At yung mga may iwan niya is nakulayan mo na. Ngayon, kung halimbawa naman mula doon sa taas, papunta doon sa baba, ganun din siya. Lahat ng mga nakulayan mo na doon sa taas, hindi mo na mababalikan at hindi na masasangin ng kamay mo. Kasi yung mga nasasangin ng kamay mo naman sa ilalim is wala pang kulay. Malalagyan lang siya kapag nadaanan na ng kamay mo. Ito mga pamamaraang ito yung mga tips na sinasabi ko para hindi maging madumi yung inyong oil pastel. Since oil base yung pangkulay natin, kakapit ka dito sa ilalim. So pag kumapit siya sa ilalim, may pagkakataon na mas mad siya at makahawa sa iba. Okay? Sisimulan natin yung kulay. Let's go! I-discuss ko na sa inyo yung part by part dito sa aking artwork, no? Nakakatulong din ng science base doon sa kanilang mga resulta ng kanilang mga researches. Napopredict din nila kung ano yung mga nakakasama sa ating paligid. Kung makikita nyo, dito gumagamit siya ng eco bag. Ang eco bag is naglilimit ito sa paggamit ng plastic. Nakakabawas lang siya, guys, kasi marami pa rin talagang plastic ngayon, no? Na mga plastic na mga container na hindi na talaga natin muna may iwasan, pero sa future unti-unti nababawasan naman yan. Isa pang magandang resulta ng science is ang sa bahagi naman ng medisina is yung pagkakaroon o pagdidiskubre, no, na mas magandang vaccine. Alam nyo ba na nung tayo yung mga bata, maraming mga resulta ng mga researches at mga lab tests, no, dahil sa science na nagkaroon ng tulong sa medisina para magkaroon ng vaccine sa mga kabataan. Dahil sa mga vaccine na ito, naiiwasan yung mga sakit, no? Mga sakit na posibleng dumapo sa isang sanggol habang siya'y lumalaki. Ano yung discovery ng science and technology, no? Para sa akin, kailangan samahan din siya ng technology kasi lagi magkasama ang science and technology, no? Ay is yung pagkaka-discovery o pagkakaroon ng pagkakataon para mas makaranas ang tao na gumamit ng internet, no? Isa sa mga malaking tulong sa well-being yun, kung saan hindi mo na kailangan pumila o bumiyahe papunta doon sa mga bangko. Itong halimbawa nito is yung sa sektor ng finance, no, or ng, kasi dati nung konti pa lang or wala pang internet, ang mga tao is kailangan mong pumunta mismo ng bangko para pumila, no. Kung nasaan ka man, ikaw ay mamamasahe or pupunta ka doon sa bangko, pipila ka pa para mag-withdraw ng pera mo. Ngayon, may mga lugar na merong ATM, mag-withdraw ka lang at nasa iyo na yung pera mo. Minsan mas malamit ito sa bahay mo, minsan maglalakad ka lang. Paano siya nakatulong sa well-being natin? Well, para sa akin, nakakatulong yun sa pagpapahaba pa ng buhay ni Mother Earth, no, ng ating mundo. Kasi, kalimbawa, meron tayong sasakyan, pupunta pa tayo dun sa mga bangko katulad dati. Nagpuproduce pa ng polusyon yung ating mga sasakyan. Pero sa pagkakataong ito, since merong internet, nakakagawa ng paraan para mas makadali tayo makapag-withdraw sa pamamagitan ng automated teller machine. So, hindi mo na kailangan bumiyahe ng malalayo dahil dyan, nababawasan ang pollution. Isa pa sa mga tulong ng science para mas mapaganda at maging global, no, ang ating well-being, ang patuloy na pag-research na merong kinalaman sa medisina is talaga nga namang malayo na mga nararating, no. Imagine, mas umiiksi yung mga pagkakataon na tayo ay hindi nakakapagtrabaho. Mas umiiksi yung panahon na hindi natin nagagawa yung gusto natin kasi mas mabilis na tayong gumagaling sa ating mga sakit. Yung mga gamot na agaran tayo gumagaling. Kasi nga, yung mga gamot na to, continuous na nadidiscover at namomodify sa pamamagitan ng siyensya. Isang napakagandang resulta ng siyensya para makatulong lalo sa ikagagaan ng ating kabuhayan.
Isang pang magandang tulong ng siyensya sa atin na mayroong kinalaman naman sa proseso ng pagkain is yung pagpuproseso ng mas mahaba pang buhay, no, ng mga pagkain, no. Kasi tandaan natin, no, mas maganda na mas mapapahaba yung buhay ng ating mga pagkain. Ibig sabihin nito, mas konti yung storage niya na kailangan pa natin itong palamigin. Paano natin siya mapapalamig? Siyempre sa pamamagitan ng refrigerator, no. Pero kung ito ay napoproseso at nailalagay sa mga tamang lalagyan katulad ng mga dilatang pagkain, ito ay makakain natin kung kailan natin gusto. Hindi na natin kailangan gumamit ng mga espesyal na kagamitan para ito ay may store pa ng matagal. Para sa akin, isa yun sa talaga sa napakagandang proseso na isang napakagandang discovery o isang proseso na nakapagbibigay ng mas magandang kabuhayan sa sangkatauhan. Isa din sa napakagandang discovery ng science and technology na nakakatulong sa atin is yung pagdidiscover, no, ng pagkakaroon ng kuryente or energy sa bahay sa pamamagitan ng liwanag na nanggagaling sa araw. Opo, liwanag po ang ang ina-absorb ng ating mga solar panels, no, hindi po init. Sa pamamagitan ng mga solar panels na to, nagkakaroon tayo ng sapat na enerhiya para magawa pa yung ating mga trabaho. Actually, pati nga yung mga online shopping, dyan na rin ang ginagamit natin, no. Imagine, sa pamamagitan ng solar panel, nababawasan yung pagsusunog ng coal dahil sa convenient na paggagamit ng kuryente, no. Nagkakaroon ng ibang alternatibong pamamaraan para tayo ay magkaroon ng mas magandang kabuhayan sa pamamagitan ng siyensya. Kung makikita nyo, dalawang kamay ang sumasapok doon sa ating mundo. Ito ay nagsasagisag sa dalawang parte ng siyensya. Yung siyensya na nare-represent na nandun sa taas, yung human hand, is yung mga scientists, no, yung mga nagtatrabaho mismo or gumagawa ng paraan para mas maging magaang at maging maayos ang ating well-being. At tapos naman yung kamay naman doon sa ilalim is yung syempre mga elemento ng earth, no. Para sa akin kasi yung nature, no, yung nature, yung environment natin, napakahalagang parte yan para maging maganda ang well-being natin, no. So, andyan nyo, kung makikita nyo, sumisimbolo sa apoy, sa halaman, sa lupa, at sa tubig. Yan yung mga elemento na nire-represent ng kamay na ito. At nung in-announce na yung third prize, so ito naman yung ina-announce na yung second place na. Ito na yung first place or yung champion. Medyo naghihiyawan na yung mga estudyante. Uy, sinabi yung upper villages, medyo parang upper villages din kami Uy, pinakadulo rin kami Uy, nanalo si Chloe. So mga kaibigan, siya po yung nag-champion ng ating contest. So yan po sila, no. Sila yung pinatayo at nandun sa harapan at nagpa-picture, no. Okay, tapos na tong artwork na to. Maganda, ipakita ko na sa inyo ang final result.